Ito po muli ang isa na namang kuha ng GMA 360-degree camera. Maaari niyong kontrolin yan para makasilip kayo sa loob nitong debate hall. Ayan mga kapuso, magputalong po kayo sa gmanews.tv. Live po yan mga kapuso. Tuloy ang ating pagkilatis at pagbusisi sa mga kandidato sa pagkapangulo dito sa Pilipinas Debates 2016. Round 3 na po tayo mga kapuso. Okay dito. Mga issue pong na kinakaharap ng ating kinaroroonan sa mga sandaling ito, Mindanao, tututukan ng kasama natin na magtatanong po mula sa social media. Itinuturing na food basket ng Pilipinas ang Mindanao. Pero dito rin matatagpuan ng 5 sa 10 pinakamahirap na probinsya sa bansa. Dekada na rin ang binilang ng kaguluhan. Ilang usaping pangkapayapaan ang sinimulan pero bigo pa rin makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Ano ang magiging hakbang ng susunod na Pangulo? Makakasama po natin sa pagtatanong sa mga kandidato sa round na ito si John Nery, ang editor-in-chief ng Inquirer.net. Nag-ikot po sila sa Mindanao para kumalap ng mga tanong mula sa publiko at ilan nga po riyan ay kasama sa mga posibleng matanong sa ating mga kandidato. Katulad sa round 2, bubunutin pa rin natin ang mga tanong sa mga kandidato. At gaya rin sa round 2, nagbunutan na po ang mga kinatawan ng mga kandidato ng kanilang sequence o pagkakasunod-sunod. Ito na po mga kapuso ang unang sasalang mula sa Mindanao, si Mayor Rodrigo Duterte, na ang makakatapat po ay si dating Secretary Mar Rojas. Pero bago po yung dalawang yan, si John Nery muna. Maayong gabi, Mike. Mayor Duterte, Yes, sir. kayo po ang kandidato mula sa Mindanao. Ito po ang inyong tanong. May nagpadala sa amin ng litrato sa social media. Makikita rito ang isang maputik na kalsada at isang ilog na walang tulay sa Zamboanga. Galit na raw ang mga katulad ni Ken Sharif dahil matagal na nilang hinihiling ang maayos na tulay at kalsada. Kung ikaw ang magiging pangulo, paano mo tutugunan ang hinaing ni Ken? At paano mo maiiwasan ang irregularities sa mga infrastructure projects? Meron po kayong 90 seconds. Yes, sir. I will have to tell you that 65% or 64% of the infrastructure projects are here in Manila. I might also want you to know that 19% lang ang binigay sa Region 19. Well, of course, that is the disparity. And that is why the Mindanaoans, asking you now, galit na galit siya. Kasi ang aming lawful share sa taxes hindi ibinibigay. Remember that Mindanao contributes to the country's coffers 54% of the total export earnings in dollars. Magkano yan? Well, it will depend on the given day. But ang Mindanao kasi ang nagbibigay sa agricultural products sa country ito. 19 billion only for Region 11. I don't know how much the others getting. Yan mo. It is this disparity and that is why people are clamoring for a federal government. I-dissipate na muna natin yung central powers for after all, that is a symbol of our being oppressed of, as a people a long time ago. You have to give us our share and we will, and of course, you have to restore law and order. Salamat po, Mayor. Secretary Rojas, anong reaksyon nyo sa sinabi ni Mayor Duterte? Meron po kayong 60 seconds. Sige po. Salamat. Unang-una ay tutugunan natin ang pangangailangan ng pagtayo ng tulay doon sa kusaamang bayan yon. Pero habang totoo na napag-iwanan ng Mindanao, hindi na po yan ang nangyayari ngayon. In fact, Mindanao today has
twice the amount of infrastructure in the last 5 years than it had in the last 12 years. 260 billion pesos ang dumating sa Mindanao itong nakaraang 5 taon kumpara sa 125 billion nung 12 taon ni ni Gloria at ni Erap. So, hinahabol na natin, lumalaki na ang ating pagtugon sa pangangailangan ng Mindanao. Is this enough? Hindi pa. Kaya tuloy-tuloy ang ating programa na kung saan mas maraming infrastructure, tulad ng nakita natin, paglanding sa Lagindingan, papasok dito, yan nangyari sa Daang Matuwid. Yan ang halimbawa ng mga infrastructure na pinarating natin sa Mindanao. Salamat po, Mr. Secretary. Mayor Duterte, meron ba kayong tanong? Reaction, 30 seconds. Wala man akong nakitang tuwid na dadaan. Puro kulubot man yan. You know, I said this year, the budget was given to Manila, the largest portion of it was 64%. Ang binigay sa Region 11, 19 billion. Kanila 64. Well, how can you expect Mindanao to develop? It's a question of money. You do not count the accounts that was given us with the last 5 years. Naubos yun sa korupsyon. Okay, maraming salamat. Salamat po, Mayor. Salamat po. Sunod namang sasalang ay si dating Secretary Rojas at ang makakaharap niya si Vice President Binay. Ang tanong mula pa rin kay John Nery. Daghang salamat, Jessica. Ginoong Rojas, ang tanong po sa inyo, sa pinakahuling Pulse Asia survey, lumalabas na pangunahing issue ng mga kabataan sa Mindanao ang problema ng illegal na droga. Sa buong bansa, 1.7 million ang lulong sa droga. Kapag ikaw ang naging Pangulo, paano mo tutugunan ang problemang ito? Ano ang gagawin? Paano ang gagawin sa mga drug cartel? Kailangan bang ibalik ang death penalty para masolusyonan ang problema? 90 seconds, Secretary. Ang droga ay isa sa pinakamatinding problema na hinaharap natin bilang isang lipunan. Walang pamilya sa ating buong bansa na hindi tinamaan sa problema ng droga. Tututukan natin ito, natutukan na natin ito, at tututukan natin ito sa pamamagitan ng sa taas, paghabol, kumbaga sa sibat, yung tinatawag nating lambat sibat. Sibat, hahabulin natin yung mga kartel tulad ng ginawa namin sa PNP nung ako po ay DILG. Mahigit 2 bilyon ang halaga ng droga na nahuli nung kapanahunan ko. Yan ang mga kartel. Sa baba naman, sa pamamagitan ng lambat, policing, street, sitio, and house level policing ang kinakailangan. Ganun pa man, hindi natin malulutas ang problema ng droga kung aasahan natin ang pulis lang. Ito'y problema ng buong lipunan. It takes all of us coming together. Mga guro, mga magulang, mga kapitbahay, lahat po ng lipunan ay dapat magtulong-tulong para malutas natin ang problema ng droga. Hindi ito madali. Malaking pera ito, kasama na yung mga corrupt, iba politiko, iba mga pulis. So anti-corruption pa rin ang pinakamahalagang sandata para malabanan natin ang droga. Ang inyo pong reaksyon, Vice President Binay. 60 seconds. Unang-una na, ang problema po dyan ay mahina ang enforcement. Nandyan na po, nalalaman ng mga illegal drug syndicates. Ano ho ang ginawa? Wala masyadong lahabla. Kung may lahabla naman, wala naman nung nangyayari. Kasi, isa pa, hindi ho effective hindi ho decisive ho ang ating leadership. Ako, sa Makati, hindi ho na inabutan kong problema po yan. Yung problema ng droga. Pero ako ho, decisive. Wala tayong papayagan yung mga kaso ng illegal drug syndicates. Ako, tuwing maghaharap-harap kami, tinatanong ko, oy, ano na ba ang mga kaso? Nagawa na ba? Nasolusyonan na ba? Sa ulitin ko, yung banggit sa death penalty, hindi ako naniniwala sa death penalty.
Gawa po ng Diyos yan. Hindi ko dapat natin gawin yan. Ulitin ko, kailangan lamang ko decisive ang pagharap sa problema. Yon ang wala. Kaya ko nagiging problema. Counter rebuttal, Secretary Rojas, 30 seconds po. Nabanggit ni Vice President Binay ang Makati. Pero hindi ba ang totoo, dalaw ang Makati? Makati ng mga Ayala na maunlad, maraming trabaho, at Makati ng mga Binay na mahirap pa rin. Comembo, Rembo, nandyan pa rin ang mga mahihirap, nandyan pa rin ang mga droga. In fact, Makati has the highest drug rate. Lahat ng mga mayayaman dyan, lahat ng clubs, bawat Biyernes, Sabado, nandyan laganap ang droga sa Makati. Maraming salamat po, dating DILG Secretary Mar Rojas. Pwede ba akong sumagot? Mabilis na po. Sige po, Vice President. Ewan ko kung saan yung statistics ni Mr. Rojas. Hindi ho naging problema sa amin ng droga. Yung EMBO, naku, masay ho ang mga tao doon. Kasi yung mga lupa doon na ibigay ko. At malaki na ang halaga. Wala hong kahirapan sa Rembo. Sa buong Makati, nakapag-deliver po kami at naingat po namin ang buhay ng bawat taga Okay, Makati. maraming pong salamat. Daling ko Mr. po si Vice President Mr. Binay sa mga housing na kung saan nila nilagay ang mga nailipat nila para makita kung gaano kahirap pa rin ang mga tao na Sige po, inilipat nila. babalik po tayo sa ating sequence. Mamaya po, kayo mag-alala. Itutuloy po nila yan. Gusto nyo? Palakpak kung gusto nyo. Yun! Yun, oh! Si... sandali lang po. Mr. Si Vice President Binay naman, si ngayon, Vice President Binay. Opo. makakaharap si Senadora Miriam Defensor Santiago. Puntahan po muli natin si John Nery. John? Salamat, Jessica. Mr. Vice President, ito po ang tanong para sa inyo. Sa pag-iikot namin sa Mindanao, lumalabas na nais ng mga kabataan na maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill. Kayo po ay kabilang sa isang political dynasty. Ito ba, paano nyo bibigyan ng prioridad itong panukalang batas na ipasabuhay ang constitutional provision laban sa political dynasty? Meron po kayong 90 seconds. Unang-una po, kailangan maging maliwanag ko kung ano ba ko talaga ang dynasty ang tinutukoy. Oo nga't nandyan na po sa saligang batas, yung ang labanan ng dynasty, pero hindi ko magkasundo kung ano ba ko talaga ang definition ng dynasty. Pangalawa, bakit naman ho magkakaroon ng batas para pagbawalan yung gustong magtrabaho? Qualified naman. At mahahalal naman sa isang malinis at marangal na halal. Hindi naman ho guarantee na porking kamag-anak mananalo. Ang menina, tagdad ang anak, asawa, lahat ho natatalo. Uulitin ko lamang, kailangan lamang po magkaroon ng malinis at marangal na halalan. Palagi ko nagsimula itong issue ng sa dynasty. Dahil sa mga unang panahon, pagkakamag-anak na overspending, patayan at iba pa. Pero kung qualified, gustong magtrabaho, bakit naman ho? Basta't dadaan lamang sa isang marangal at malinis na halalan. Salus populi, sabi nga, gusto ng tao. O bakit naman ho ninyo haharangin dahil sa kamag-anak? Salamat po. Tapos na po, Mr. President. Okay, salamat po, Mr. Vice President. Senadora Miriam Defensor Santiago, reaction please. You have 60 seconds, Senadora. The anti-dynasty provision is found most of all in our Constitution. And it is a basic principle of constitutional law that anything written in the Constitution, without more and without less, should be literally applied if possible. Sinabi na ng Constitution hanggang ngayon, hindi pa na sa batas yung aking bill ng anti-dynasty. Kaya hindi natin define kung sino mga members ng dynasty, anong mga patakaran para ma-subsume sila, ma-form part sila ng isang dynasty. Dapat may batas na ganun. Yun ang sinasabi ng mga membro ng Kongreso na malabo. Ang totoo dyan, self-interested sila. Gusto nila ang dynasty kasi mga dynasty ang mga pinanggalingan nila o pupuntahan nila. Ngayon, kung ayaw nila nun, then we have to amend the Constitution. But while it is there, it must be obeyed. The Constitution is always and always supreme. Salamat po, Senadora. Mr. Vice President. Excuse me po, ano po masasabi niyo dyan? 30 seconds. Si Miriam, mayroon ho siyang anak na halal. Kung
malabo ang definition ng dynasty. Yan ang problema natin. Tama ho si Miriam. Meron sa Constitution. Ang problema, walang implementation na batas. Kaya ho tayo nagkakagulo pa. Okay, maraming salamat po, Mr. Vice President. Si Senadora, parang Kailangan sagutin niya kasi may nabanggit uli. Parang may gusto kayo sabihin kanina. Sige na nga, Senadora. Sige, may kilang. Meron ba kayong gusto sabihin? Hindi. Napatingin kayo eh. Yeah. Kasi mali ang sinabi. Ang anak ko noon tumakbo na party list representative. After one term, he did not run for another post. So, wala po kayong anak sa gobyerno ngayon? Wala. Okay, salamat po. Claro. Ang round 3, pagpapatuloy po natin maya-maya lang. Kilatisin, busisin, pakinggan ang inyong pipiliin. Magbabalik pa po ang Pilipinas Debates 2016. Sa datos po ng Twitter, Jessica? Mataas na mataas po talaga ang interes ng publiko sa mga usapin kaugnay sa poverty and development. Dapat lang, yan ang pangunahin nating problema eh. Kasunod po naman yan ang peace and order, track record, Mindanao issues at corruption. Pilipinas, iparinig ang ating tinig. Pilipinas, makiisa at makibahagi. Tandaan tamang pagboto, gusto at tamang bilang. Pilipinas. Ang sarap ng nakasanayan nating asukal at butter sa tinapay.